Hello mga katuhog! So for today's video, ipapakita ko po kung paano gawin yung mini potted plant na ito. So unahin natin sa paggawa ng paso. 2.3mm na hook ang gamit ko. Tapos number 4 na medium weight yarn. Konting amount ng yarn lang ang kailangan natin sa paggawa nito. Ganito po siya kahaba pag hindi nakaroll. Gawa muna po tayo ng magic ring. Pagkatapos ay mag-work tayo ng chain 1 para maitaas ang stitch pero hindi siya counted as a stitch. After chaining 1, saka tayo mag-work ng 7 single crochets into the magic ring. Reminder lang po, kung gagamit kayo ng mas makapal na yarn at mas malaking hook ay magiging mas malaki po ang size ng project na matatapos yung gawin. For more tips and tutorials, do not forget to like and follow po. Iko-close po natin ang round sa pag-work ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. So meron tayong a total of 7 single crochets, chain 1 at hindi counted as a stitch, then into that same stitch mag-work tayo ng 2 single crochet. Bale, 2 single crochet into each stitch around. Dapat po by the end of this round ay meron tayong a total of 14 single crochets. Kuntingin ko lang yung excess yarn sa likod. Pagkatapos yan ay work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. Tapos mag-work ulit tayo ng 1 single crochet into the first stitch. Tapos doon sa ikalawang stitch ang increase natin. So ulitin lang natin yan, 1 single crochet and 2 single crochet into the next. And then after natin, saka natin slip stitch doon sa first single crochet na ginawa natin. For round 4 naman, 1 single crochet, back loop only ang gagawin natin. Wala tayong ilalagay na increase. Dapat meron tayong a total of 21 single crochet stitches. Iko-close natin ang round sa first single crochet na ginawa natin at pagkatapos yan ay mag-work tayo ng 3 rounds pa ng 1 single crochet into each stitch around. Bale yung round 5 to 7 ay puro 1 single crochet into each stitch around. At pagkatapos niyan ay work tayo ng slip stitch dun sa first na single crochet na ginawa natin. At pagkatapos sa round 8 naman ay mag-work tayo ng 6 individual single crochets bago tayo maglagay ng increase. Uulitin lang natin ang sequence na yan hanggang sa matapos tayo at the end of this round meron tayo dapat na 24 single crochets in total. For round 9 naman ay wala tayong increase na ilalagay. Bale mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. After nito, ang huling increase na ilalagay natin ay sa round 10. So after slip stitching, mag-work tayo ng 5 single crochets. And then after that, saka tayo maglalagay ng increase. So by the end of this round, meron tayong 28 single crochets in total. Siyempre, mag-i-end tayo ng round with a slip stitch on top of the first single crochet na ginawa natin. At pagkatapos, yung last 3 rounds ay wala nang increase. Bali, mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. Pagkatapos ng round 14 ay i-chain 1 natin tapos ika-cut na natin ng yarn. Pero, makikita nyo, sa ilalim niya ay meron mga natirang loop. Doon tayo mag-work ng single crochets. Bale, 1 single crochet into each stitch around para sa pinaka-base ng ating paso. At meron dapat tayong 21 single crochets in total. Pagkatapos niyan, i-weave in lang natin ang mga ends at tapos na ang ating mini pot. Sa paggawa naman ng lupa para dito sa ating paso ay mag-work tayo na magic ring. Susundin lang natin ang round 1 to 2 na una natin ginawa dito sa paso at pagkatapos sa round 3 ay wala na tayong increase na ilalagay. Ito ang part 1 ng ating mini potted rose tutorial. Sa next video, ituturo ko naman kung paano gawin ang mga dahon at mismong bulaklak. Kaya huwag kalimutang i-follow at abangan ang susunod na part.